Eto mga kaubayan, dahil kay Speaker, maraming korupsyon sa gobyerno. Yan, kudita sa Kongreso, sibak na. Yan mga kaubayan, patungkol po yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, sa mga hindi pa pong nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan mga karibin natin, maraming salamat po at palike na rin po ng video ito. Eto na po. So yan mga kaubayan, bago po natin simulan ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin nga po natin ito. Si Speaker Martin Romualdez, ayon po kay Representative Jinky Luestro, sabi niya po dito, kaya may AX dahil kay Speaker, kaya may AKAP dahil kay Speaker, kaya may tupad dahil kay Speaker, kaya may barangay road dahil kay Speaker, kaya may patubig dahil kay Speaker. Kaya nga mga kaubayan, sabi ko nga, mukhang kulang yata itong dahil kay Speaker, no? Dahil kay Speaker, itong nasa thumbnail natin, maraming korupsyon sa gobyerno. Totoo naman no? Dahil po kay Speaker Martin Romualdez mga kaubayan, kaya maraming korupsyon sa ating gobyerno. Itong pamimigay po nila ng halos lahat ng programa nila ay puro ayuda, no? Sa palagay niyo po ba walang korupsyon sa ayuda? Di ba? Na pera na po yan, pera po yan. Wala bang korupsyon dyan? Dito nga sa infrastructure project nila, sa flood control project nila, mayroon pong korupsyon, di ba? Diyan pa kaya sa ayuda na yan, walang korupsyon. Kaya Jinky Luestro, kulang yan. Kulang yung AKAP, yung AX, yung tupad. Kulang po yan kung walang dahil kay Speaker, lumaganap ang korupsyon sa administrasyon. Di ba? Kaya dapat lang talaga nasibakin na po itong si Speaker Martin Romualdez. Ito pa mga kaubayan, sabi naman po dito sa balitang ito, Soto denies receiving contractor donations during 2025 campaign. Nako, ito mahirap talaga itong patunayan sapagkat ang COMELEC, no, si COMELEC Chairman George Garcia ay kakampi po nila. Diba? Kaya nga po kaya nga, ang bilis-bilis umaksyon ng COMELEC, no? Pagdating po doon kay SP Escudero, no? Na pinaratangan na mayroon pong nagdonasyon na mga kontraktor. Ito rin naman palang si si Soto, no? Meron kontraktor na nag-donate. Kaso nga lang ay dinideny niya. Sino ba naman ang aamin? Di ba? Walang aamin dyan mga kaubayan. Ang problema nga lang dito, kakampi nga nila yung COMELEC. Kaya hindi po, no? Hindi po ito maiimbestigahan. Kakampi po nila yung COMELEC Ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? At ito naman si Claire Castro, sabi niya po dito, gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo, walang sasantuhin dito kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Ipinagtanggol nga kaagad Diba? Diba nung pinangalanan po si Speaker Martin Romualdez at itong si Saldico, ano po ang sabi ng Pangulo? Nako, normal lang po yan sa mga matataas na posisyon na name dropping, no? Na pinangangalanan. Yan mga kaubayan. So, nasaan po yung sinasabi niyong walang sasantuhin kahit kamag-anak? Ang hirap paniwalaan nito, Castro. Ang hirap i-justify ng sinasabi mo. Mas maganda pa sigurong sabihin mo nagkakampihan sila, di ba? Nagtatakipan sila, pwede pa, paniwalaan ka pa ng taong bayan. Pero kung ganito, walang sasantuhin. Tumagal nga ng 3 taon dahil sa walang sasantuhin na yan. Diba? Kung hindi pa nag-ingay ang taong bayan, hindi pa yan na maiimbestigahan.
Tapos ngayon sasabihin nyo, feeling nyo kayo ang hero. 'Di ba? Hero sila, mga kabayani sila. No? Dahil wala silang sinasanto. After 3 years ngayon lang. Anyway, mga kababayan, eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Anyone should be investigated. The first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why? Bakit po? Because he's now Speaker. Mismo nga kapwa congressman, alam na nila kung sino yung mastermind. Pero iba ang takbo ng Senado ngayon, di ba? Kaya ka magtataka. Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito ang dahilan. Yan. Narito. Kung si Banat Bayat, sabi ho, ladies and gentlemen, ang tindi ho ng nangyayari, kailangan nyo ho talagang subaybayan at pantayan ng bawat galaw kasi ho, mga kababayan, ngayon po ay may matinding nangyayari. Yan ay papaliwanag ko sa inyo. May matinding pangyayari na nililihis ang tunay na issue. Naku po. Alam mo ha, ito lang masasabi ko sa inyo. Magaling talaga itong mga hindot na ito. Magaling ho silang magbayad, gumamit at kung ano-ano pa. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pero bago yan, ulitin lang po natin ha mga kababayan. Baka naman issue na ito. Kasi una-una, ladies and gentlemen, ayan na nga mismo nga kapwa congressman, alam na nila kung sino yung mastermind. Pero iba ang takbo ng Senado ngayon, di ba? Kaya ka magtataka. Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito ang dahilan. Yan. Di po ako nagsabi niyan, DWIC para malinaw. PBBM, duda sa aligasyon ng mga diskaya. Laban kay Speaker Romualdez. Wala na, tapos na. Di ba? Yan pala, yan na statement pa lang mga kabayan. Parang sinabi nilang, okay, tapusin na natin tong investigasyon na ito. Wala na. Di ba? Dahil hindi na nga sila naniniwala na involved itong si Speaker Martin Romualdez. Paano palalabas ang totoo nito? Di ba? Paano palalabas ang katotohanan kung may ganitong statement na prior the investigation, itong si President Bongbong Marcos Jr. Nako po. Diyan pa lang, kitang-kita mo na anong klaseng conspiracy na o masasabi nating teorya na nangyayari ngayon. Babalik ko kayo doon sa kwento ko na nagsalita si Bongbong Marcos at sinabi niya, mahiya naman kayo, walang niya kayo, ganyan-ganyan, di ba? Flood control project, di ba? Kasi nanggaling yan doon sa una, pinagmalaki ko, ako ay merong 5,500 na flood control. Kinabukasan, binagyo, sunod-sunod na. Sa buong taon, sunod-sunod na sa budget, sa mga ghost project. Wala nang choice si Marcos kung hindi iibaling sa iba, isisi. Nung nagsalita siya, mga walang niya naman kayo, bla 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 bla. Ang problema, yung totoo, yung katotohanan lumalabas. Di ba? Ano yung lumalabas? Ayan na nga, sila Diskaya, etong batang tong congressman na ito, si Magalong, sinasabi nila kung sino talaga ang may reason. Ngayon, kailangan ng kabigin. Parang palpak na naman si Marcos doon. Sabi niya, palpak na naman ako dito Mali na naman Kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang tae, kahit ilagay mo sa supot yan, itago mo yan sa ilalim ng kama mo, mangangamoy at mangangamoy yan. Ang kasalanan, hindi, ano yan, lalabas at lalabas yan. Bakit? Nasusulat yan di ba? Nasusulat yan lahat ng sikreto lalabas, lahat ng baho lalabas. It will be eventually mapapakita sa liwanag. Yan ang nangyayari. Kahit anong pagtatakip, tingnan nyo, sinusubukan niyang takpan yung sarili niya na isinisi niya sa tao. Bumuebuelte Sino may kasalanan? Yung pinsan niya. Sinong nagkukonsinti sa pinsan niya? Siya. Naku, patay tayo dyan. So, paano gagawin natin ngayon? Ibaling natin sa iba. Sino ang perfect target? Ang mga Duterte. Kaya nga mga kababayan, di ba, kung napanood nyo po yung mga last vlogs ko, mga karibin natin, no? Lahat siguro, coming from the Congress, sa Senado, si Soto, di ba? Pati po ang si SOG Boying Rimulya, De Lima, lahat po sila, no? Lalo na itong si Jose Claire Castro, pati si yung Abante. Pati na rin si speaker ni speaker, di ba? Lahat po sila ang pinopoint, no? Kahit nandito na po yung klaro na nasa harapan mo na, di ba? Ito na yung problema. Hindi po na nila nakita yung problema sa present administration.
Bagkus mga kababayan, ay tumagos po ang kanilang mga mata sa nakaraang administrasyon. Hindi lang po sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte, kundi pati na rin po sa administrasyon ni Pinoy. Paano kayo makakapag-move on kung ang tinatahak niyong daan ay paatras? Di ba? Paano niyo masosolve yung problema kung ang tinatahak niyong daan, no? Anong tawag dyan? O daan. Paatras. Dapat for you to move on, no? Yung present administration ang asikasuhin nyo. Yung sariling bahay ninyo, ang linisin ninyo. Huwag kayong maglinis ng ibang bahay kung ang nakikita ng taong bayan ay yung bahay nyo naman. Ang pinaka maruming bahay sa history ng politika ng gobyerno natin, di ba? Sino ang perfect na konsyaba ng mga Duterte? Ang mga senador na kumampi kay Inday Sara. Gago! Perfect target yun eh. Di ba? Basahin natin yung article na to. Papakita ko sa inyo itong article na to. O ano yung sinabi dito ng DWIC. Maganda yung sinabi dito. Ayan o. Ito yan o DWIC yan o. Duda si Pangulong Marcos sa aligasyon ng mga diskaya na sangkot si Speaker Romualdez. Ito'y ayon kay Pangulong Marcos dahil maraming nabibiktima ng name dropping. Name dropping kagad. Yeah? Ayon sa punong ehekutibo, dapat mag-ingat ang mga tao at huwag masyadong gullible o madaling mapaniwala. Gayunpaman, sinabi ng presidente na titignan ng bagay nito para malaman kung may sapat na basihan ng pagdawit sa speaker. Ito tingnan nyo yung last. Dagdag pa ng Pangulo. Bagamat hindi krimen ang pag-name drop, krimen naman ang paggamit ng pangalan ng iba para magnakaw. Ako po, patindi ito. Mukhang, alam mo yon, instead na talagang suportahan yung mga revelasyon ng diskaya, talagang, ito palang nililigtas mo na eh. So, dyan pa lang sa statement na yan mga kaubayan, dinidiscourage mo na yung mga diskaya to tell the truth, di ba? Na magsabi ng katotohanan. Ikaw mismo, iisipin ng mga diskaya, naku po, yung presidente hindi naniniwala sa atin, paano ba to? Sino pang maniniwala sa atin? Yung presidente, yung Senate President, yung House of Representatives, hindi naniniwala sa atin. Sino at kanino tayo lalapit? Wala na. Kasi tinanggal na eh. Tinanggal na yung perpektong tao na dapat na nag-iimbestiga dyan. Walang iba kung di si Senator Dante Marcoleta. Ngayon dahil tinanggal na nila, wala na kayong, yan lang ang masasabi ko. Baka wala ng pag-asa to. Di ba? Kasi si Lacson, Lacson and Soto was part, no? A member sila ng anong tawag sa partido nila? Alyansa, di ba? Under PBBM. So, baka dito, utang na loob, di ba? Magbabayad sila ng utang na loob. Alam mo naman ang Pilipino, di ba? Sinasabi mo na name dropping eh, di ba? Yan yung G's of all, yung sa news na yan eh. Dini-name drop ng diskaya si Romualdez. Sabi nga sa huli, di ba? Pag diname drop, krimen naman ng paggamit ng pangalan ng iba para magnakaw. So, parang sinasabi niya, yung mga congressman, ginagamit lang ang pangalan ni Romualdez at ni Zaldico para magnakaw. Di ba? Binibigyan niya na ng justification. Parang sinasabi niya, hindi, ginamit lang ng mga congressman niyang si Romualdez, yung pangalan ni Romualdez at saka ni Zaldico para makapagnakaw. Pero hindi naman talaga sila sangkot. Gago! Again, may punto ba? Banat bay o wala? Be objective. Ito, tanungin ko kayo. Sabi ni Tiangco. Diba sabi ni Tiangco, si Zaldico ang naglalagay o nag-insert ng how many billions sa different district. Hindi po ako nagsabi niya, si Tiangco po nagsabi. Kahit yung sinabi na lang ni Vice President Sara Duterte, nadadalawa lang po ang humahawak ng pera ng ating bansa. No?
president. Mukha kasing astang presidente kaya mapipresident mo talaga, no? Si Speaker Martin Romualdez at si Saldico ng appropriations, di ba? Sinabi po 'yan. At ngayon nagtutugma naman dito po sa revelasyon naman ni Chanco, no? Sabi niyan, kalyado ng Pangulo. Sinabi niya, si Saldico, siya nag-decide. Magkano natanggap ng party list? 2 billion. Yung pamangkin niya, 2 billion din. Na pangkaraniwan lang daw, swerte ka na nga daw pag nakatanggap ka ng 150 million na proyekto. Eto, 2 billion. Hindi lang yun, 2 billion sa kanya, sa partido niya, ay sa party list niya, 2 billion doon sa pamangkin niya. Tapos may mga inalat pa sa iba't ibang distrito. Si Tiangco nagsabi niyan, hindi ako. So, sa tingin ninyo, may nagtanong nga sa kanya paano magagawa ni Zaldico yun? Wala, makapangyarihan lang siya. Paano niya magagawa yun? Kayo makakasagot nun. Walang tanga na magsasabi, hindi, magaling lang talaga si Zaldico. Kaya niya nagawa yun. You cannot do that unless inapprove ka ng Speaker of the House. Tama, mali. Di ba? Ngayon, wala bang name dropping ba yung ginawa ni Diskaya? Wala bang ebidensya? Yung mga dokumentong pinresinta ni Tiangco ay galing mo mismo sa kamera. So anong ibig ko lang sabihin? Merong possibility. Kung ikaw, piskal, siguradong masasabi mong may probable cause. Yes, hindi pa napapatunayan. Pero may probable cause. So for Marcos to say na duda siya na si Speaker Romualdez ang may kasalanan. So yun mga kababayan, talagang para sa akin parang gusto ni President Bongbong Marcos Jr. tapusin agad itong investigasyon na ito no? Ayaw niyang pangalanan yung gustong pangalanan ng mga involved, di ba? Oh. Tapos yan nga nagko-coordinate po yung kanilang mga statement, no? Nagja-justify po na bukod sa gusto nilang tapusin agad itong investigasyon na ito, they want na ang tawag dito, hindi ko ma-pronounce. Ibaling sa mga Duterte, no? Yung sisi, di ba? Sa flood control anomalies. Lahat sila Lahat po ng mga kalaban ng mga Duterte, yun po ang sinasabi, no? Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.